na raw pinapansin ng palasyo ang panibagong impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Para sa update magbabalita live si Mobile Journal Julie Baiza. Julie, unahin na natin kumustahin yung kalusugan ng Pangulo. Mas malakas na ba siya ngayon? Makakadalo na ba uli siya sa public events? Cheryl, nasa magandang kalagayan na raw ang kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos na nasa meeting sa kasalukuyan. Ayon sa palasyo, balik na sa normal ang Pangulo. Pinabulaan na naman ng palasyo o ni Palace Press Officer Claire Castro yung kumalat na impormasyon na naoperahan o ooperahan si PBBM. Fake news din yan. Asahan din daw na ipopost na sa social media itong meeting ng Pangulo para maipakita na nasa maayos yung kondisyon ng kanyang kalusugan. Cheryl. Tinanggap na kanina ng House Secretary General yung ikalawang impeachment complaint nga laban kay PBBM. Ano ang pahayag nila tungkol dito? Cheryl, walang bagong pahayag ang palasyo tungkol nga dito sa panibagong impeachment complaint na inihain laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero may paglilinaw ang palasyo or walang maibibigay na sagot. Doon naman sa sinasabing basehan daw ng isa pang impeachment complaint ay yung naging pag-uusap ni na PBBM at ni Congressman Toby Tiangco na kinastigo umano ng Pangulo si former House Speaker Martin Romualdez at si former Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ang sabi ni Yusek Claire, wala daw siyang impormasyon tungkol dito. Pero ang iginiit niya, kahit noon pa man daw ang Pangulo, alam naman daw na tutol sa korupsyon. Dahilan nga raw para magsimula itong mga kabi-kabilang investigasyon sa korupsyon. Cheryl. Ibinalita rin sa palasyo kanina na may 3 pang opisyal ng Bureau of Immigration na nagbitiw at sinibak kasunod nga ng umano'y katiwalian sa loob ng detention facility kung saan kinulong itong Russian vlogger. Ano ang masasabi nila sa mga paratang ng korupsyon ng Russian vlogger na si Vitaly nga? Yes, Cheryl, kinumpirma nga ng palasyo na nagsumite ng courtesy resignation ng isang warden habang 2 deputies naman ng Bureau of Immigration ang sinibak sa pwesto kasunod ng naging pahayag ni Vitaly. Ang sabi ng palasyo, tuloy-tuloy daw yung magiging investigasyon tungkol dyan sa pangyayari. Doon naman sa pahayag ni Vitaly na ibubunyag niya yung korupsyon sa bansa. Ano pa raw ba, Cheryl, ang aasahan mula dito sa vlogger na ito na wala nang ginawa sa simula pa lamang kundi manira na. Gayunpaman, kailangan pa rin daw bantayan kung ano yung mga sasabihin o ibubunyag nitong si Vitaly para maging gabay o guide doon sa ikinakasang investigasyon sa kasalukuyan. Magkakasunod na insidente ng paglubog ng mga barko ang naitala sa bansa. May direktiba na ba ang Pangulo sa gagawing mga investigasyon? Ang Philippine Coast Guard patuloy daw na inaalam kung meron nga usapin ng overloading kasunod nga ng paglubog ng panibagong ferry ngayong araw o yung MV Trish Kirsten 3 sa Basilan kaninang umaga. Pero ang Pangulong Bongbong Marcos inatasan na raw ang DSWD na lumapit para doon sa mga pasaherong naapektuhan at maging sa kanilang pamilya para maibigay nga yung karampatang tulong. Maraming salamat, Mobile Journal Julie Baiza. Samantala, kapapasok lamang po na balita, voluntaryo nang nag-inhibit si House Majority Leader Sandro Marcos sa lahat ng deliberasyong may kinalaman sa impeachment ng kanyang amang si Pangulong Bongbong Marcos. Kailangan daw ito para maprotektahan ang kredibilidad ng Kamara.